sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Nakapagtala daw po ang Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte ng pinaka-worst. Pinaka na, worst pa. Aba, matindi ito, no? Pinaka-worst Worst. record ng Notice of Suspension, Notice of Disallowance, at Notice of Charge noong 2023 na ang total unsettled amount ay lumobo daw po sa 903 million pesos mula sa 11.3 billion. Ano ito, napakaraming number mula January hanggang December noong nakalipas na taon. Ang 2023 ang huling taon na nagsilbi bilang kalihim ng DepEd si VP Sara bago nag-resign sa pwesto noong July 19 at pinalitan siya ni Senator Sani Angara. Sinisipo ng COA ang DepEd sa hindi pagsunod sa mga umiiral na batas, patakaran at regulasyon sa pagtaas ng hindi na settle ng mga suspension, mga disallowances at charges. Dahil dito, pinasosole Ayan. ng COA sa DepEd. Yan ang Yun pinakamatindi. dapat ang nasa ulo. Oo. Yun ang dapat. Oo. Pinasosole ng COA sa DepEd ang nasa mahigit 12 bilyon. 12 bilyon pisong misused budget. Budget na mali ang paggamit. Mali ang paggamit. Misused. Noong 2023 at ang halos 7 bilyong piso na cash advances Uy, Mariosep. bumali. Bale yun, bale. Nang walang liquidation. Naku po, inang... Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo. Urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali. Maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol. Umasa ka. Dos por dos. Dos por Lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? May pasok ba kayo mga bata? Wala po. Asa yung listahan mo dyan, Ivan? Yung latest. Baka may listahan ka dyan ang hindi nagsuspindi. Yun lang hindi Kasi nagsuspende. parang
parang mas marami na ang lalo na dito sa Metro Manila Yes. ay Makati and Las Piñas na lang, tama ba? Ang walang suspension. Hindi, meron na rin ang Las Piñas. Nakita ko dito sa Facebook post ng Meron na MMDA. rin pala, In-announce ngayon ng City of Las Piñas na ito, babasahin ko na mga taga Las Piñas. Classes, all levels, public and private, walang pasok. Ayan. Sama na yung Las Piñas. So, Isama mo na. na yung Wala Las na, wala Piñas. na rin sa Las Piñas. Ha? Makati na lang. Makati na lang. Baka naman wala na rin ng Makati. Check nyo nga yung kanilang pakicheck mo nga. social media posts. Baka naman sabihin ng Makati, ba't kami lang? Oo nga. Kami lang ang walang pasok. So, ito ho'y suspension na announcement na galing sa mga kanilang mga LGUs. Ano? Hindi na ho ito galing sa Malacanang. Yes, kanya-kanya na. Pero pabugso-bugso pa rin talaga ang ulan eh. Titila, tapos kala mo wala na. Kahapon nga may oras pang kala ko aaraw na eh. Totoo. Kaya nga naisip ko din sayang yung araw ah. Oo, tapos Sayang biglang yung araw. bubuhos. Yun, gano'n naman. At ang sabi nga ho ng Pag-asa, ganyan pa rin talaga magiging sitwasyon natin hanggang sa buong linggong ito. Pero mukhang improving towards the weekend. Baka bukas Sana na may pasok na. makapag-sampay na tayo bukas. Oo. Ng mga lalo ni nalabhan na. Yung mga nalaban na. Yun ang Nakusot na, kumbatsero. Oo, inasabunan na. Oo. Para makapagpatuyo na. Nabalitaan mo ba tong sa San Juan, kumbatsero? Ano ba? Ano ba nangyari sa San Juan? Meron pa palang ipinatutupad sa San Juan na kailangang dumaan muna sa Office of the Mayor ang mga tulong Yung na mga ihahatid magbibigay ng tulong? sa mga kababayan natin mula kung kani-kanino. Oo. So kapag ka nagbigay ka ng tulong, Dadaan ka muna kay Mayor. dadaan ka muna kay Mayor at kung hindi, Kung hindi, ikaw ay mumultahan ng 5,000 piso. aba, may multa. May multa ka. Parang traffic violation, ano? Parang ganun. Disregarding traffic officer. Oo, parang ganun. Parang ganun. No? Ito, disregarding Office of the Mayor. Office of the Mayor. Pagka mamimigay ka ng tulong sa mga nasalanta. Kaya pala yan ba bunga nung isang video na napanood natin nung nakaraan? nung April yun. Na si Senator Jinggoy hinaharang Hinaharang ng ng isang babae. Sabi nyo, kahit senador. Tapos, matapang yung babae. Tapos, porke senador kayo. Yun eh. Nako, doon pala nagsimula. Kaya ngayon, pagka magbibigay ka ng tulong, kaya nga gusto ko makita kung may ganun talagang city ordinance, Mayor Francis Zamora. Mukhang meron daw eh. Meron at anonymous ang anonymous, naging resulta ng botohan nila. Grabe. Kaya pala napatayo kahapon si Senator Jinggoy Estrada nag-privilege speech. At ang sabi niya, kumbatsero, ay ridiculous, unreasonable, nonsensical, Ayan. preposterous, Aba. whimsical, capricious. Ngayon ko lang narinig na nagbulalas ng mga ganyang mga kataga si Senator Jinggoy. Tapos sabi niya, kahit na gano'n ka dami yung beses ako pagmultahin, 5,000 piso, Si Erap ba yan? ay hindi po tayo titigil sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na po sa aming minamahal na San Juan. Ayan, oo. Si Senator Jinggoy yan o si Erap? Saniba ni Erap eh. Nasa liba ni Erap. Gano'n na rin magsalita si Jinggoy eh. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, Ayun. sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkasundo ang magkapatid. Nagkasundo. Oo. Tumindig din si Senator JV. Oo, meron ba kayong video niyan? Meron ba tayo niyan, Yuel, yung kanina, downloading. Downloading pa. Oo, yung ang sabi ni Senator Jinggoy Combatsero, bilang isang mambabatas, I know that there Alam ko na doon is na meron, no wala. Ano ba naman yan? Meron, tas wala.
I know that there is no existing law Alam ko na walang umiiral na batas that na prohibits na nagbabawal sa pagtulong helping the needy, especially in times of emergency. sa pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa panahon ng emergency. Wala naman talaga. Meron na ba kayong nabalitaan? walang ganun? batas na ganun. Oo. Oo, pero ito nako ano ba ito? Dahil lang sa papalapit na election, midterm elections? Matindi, no? Bakit Kaya gumawa ng ganong ano tawag doon? Ordinansa. Ordinansa sa San Juan? Saka kung batsero, meron bang tatakbo ba si Jinggoy? Oo. Tatakbo ba si JV? Si JV, oo. Parehong bagong halal na senador at buhay na buhay ang term. Oo. Dapat pagka ako naman wala naman tayong masamang tinapay dito kay Mayor Francis. Pagka tungkol sa bagay, total naman ikaw ang mayor. Oo. Ikaw ang mayor at malamang naman walang kayang tumibag sa iyo ngayon diyan. Oo. Bayaan nating tumulong. Bayaan nating Ibang tumulong. gustong tumulong. Oo. Parang amin to. Parang Oo. ganoon ang nagiging dating Oo. Pero ilang mga narinig ko, parang ang binabanggit para lang daw sa kaligtasan, kaayusan ng mga bibigyan ng tulong. Iba pa rin ang magiging dating kapag gano'n. Parang gano'n, parang sinasala mo Lalo pa at may pangyayari nga. Oo. May parang may pinagmulan. Yun. May pinaghugutan. Yun. Yung ordinansa. 'Di ba? So, parang yung ordinansa may nagkaroon na ng hibo ng politika. Yun ang problema. Kahit pasabihin natin na maayos naman yung kanilang layunin doon sa paglalabas ng ordinansa na nun. Para hindi magulo. Oo, para hindi magulo. O hindi maperwisyo dahil talaga naman ganoon sa pagbibigay ng tulong hindi basta-basta, dapat may sistema rin. Halimbawa, may namigay diyan ng pagkain, panis pala. Ayun nga. Halimbawa, Lalo lang nagkasakit. Napahamak pa yung ating o kaya naman yung namimigay ng tulong, sila pa napahamak dahil hindi nga nila kabisado yung lugar, yung palang pinuntahan nila may kumunoy. Ayun. Na sila ngayon ang i-rescue. Ayun talaga. Parang kaya lang dahil may kung titingnan may mo, point. they have a point. They have a point. They have a point. Pero kung meron ngang pinaghugutan, may pinaghugutan sitwasyon, iba. Mapupolitika. Ito pala na yung video. nung kapatid. Ang nakakalungkot yung tong vindictiveness ay nakaka-apekto talaga sa paghatid ng serbisyo sa atin sa politika. Tama po ang sinabi ni Senador Jinggoy na tuwing may sakuna, tuwing may kalamidad, dapat lahat ng nais tumulong ay dapat payagan. Kaya medyo nalungkot din po ako na nabasa ko itong ordinansa na ipinasa ng San Juan Council. Siyempre ito ay utos din po na ating mayor na magpapataw ng kaukulang penalties at kinakailangan mag-coordinate. Naranasan ko rin po to, yung naranasan po na aking kapatid na yung pong AX at tupad na pwede naman nating itulong over the past 2 years. Nakakatulong po kami sa ibang lugar. Pero dito po sa San Juan, ilang taon, ay nagawa namin ng paraan. Binanggit yung pangalan, Senator Jinggoy. Tapos sa sumunod na binanggit yung Aking kapatid. Yes! May kasunod pa sa dulo yung aking kuya. At pagkatapos, nagkayakapan. Mga bachero ng kabayan. Katunyin. Jerry Dos. Oras po natin. Achi, Mr. Jalomtang, Lakyam Chapchithun, 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, sa 4 ng Setyembre 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Taas sahod ng mga guro matatanggap na ngayong buwan. Direct flight sa pagitan ng Pilipinas at Paris, kasado na.
Bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea nadagdagan pa, sumipa na sa mahigit 200. Bagong ordinansa sa San Juan City na kailangan pandumaan sa mayor ng magbibigay ng tulong. Kinastigo ng magkapatid na JV at Jinggoy Estrada. 2 sa 3 preso na nakatakas sa Taytay Rizal, balik kulungan na. Bagyong Enteng nakalabas na ng PAR, isang bagong bagyo. Posibleng pumasok sa susunod na linggo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha at ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng mga balita, sa atin muna ang... CS Good News. Ay, good news nga ho ito para sa ating mga teacher. Matatanggap na ninyo sa mga teacher natin sa papublikong paaralan, kasama ang iba pang empleyado ng Department of Education, ang kanilang wage increase ngayong buwan. Ang maganda pang balita, at hindi lang yan, Hindi sabi lang ni yan. Mother, at hindi lang yan. Bukod sa salary differential na kanilang matatanggap, meron ding retroactive increase para sa buwan ng Enero hanggang Agosto. Ito ang binanggit daw po ni Education Undersecretary Annalyn Sevilla sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa budget ng DepEd nang tanungin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon kay Sevilla, nakapaglabas na ng memorandum para sa salary adjustment alinsunod sa Executive Order No. 64. 3 rehiyon na ang nakapag-release ng kanilang salary differential, 5 rehiyon ang nakapag-partial release habang ang nalalabing-6 na rehiyon ay pinoproseso na. Ayon sa opisyal, pinahintulutan din sila ng Department of Budget and Management na gamitin ang kanilang savings para sa pagpapatupad ng kautusang ito. Alas 6:23 ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Kasado na ang pagkakaroon ng direct flight sa pagitan ng Pilipinas at Paris, France. Ito yung makaraang lagdaan ni NACAP Director General Manuel Tamayo at ang Director General ng Civil Aviation for the Asia Pacific ng France na si Thibaut Lalemon. Si Tibot? Si Thibaut Tignan mo si nga Thibaut naman. Lalemon ang renewed partnership sa aviation kahapon sa French residence sa Makati City. Direct flight, ano yan? Para Direct flight daw eh. mula na rito sa atin. Oo. Opo. Mahaba yun ha. Kailangan Mahaba numinturing kayo. Oo. Ano ba magpagas yan? kayo. Cebu Pacific ba yan? Wala pang binabanggit eh. Oo. Hindi pa binanggit kung anong aeroplano. Wala pa eh. Alamin natin kay Tibut. Tibut. Sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na inihahanda nila ang inaugurasyon ng direct flight sa pagitan ng dalawang bansa bago matapos ang taong ito. Sinabi ng kalihim, mahalaga ang bagong ruta upang mas maginhawa ang paglalakbay ng mga pasahero at mapataas pa ang bilang ng mga turista na bumibisita sa Pilipinas. Sa ngayon, may mga Direct flights ka? na May mga flights? na may merong layover. Lagi Dubai or saan pa may iba? Sigurado kaya sila dito sa direct na to? Oo. Baka may pahinga din. Ang dati nang may direct London. Saan? London. Paano binibigat yan? London. London. Oo, yung PAL. London. Yung PAL. PAL. PAL yan. PAL. Parang direct flight din ng PAL sa Vancouver, Canada. Oo, ganun. Ay, by the way pala, buti binanggit mo, ang Philippine Airlines magkakaroon na ng direct flight sa shuttle. Sa shuttle. Sa Seattle? Ganon? London tayo kanina. Oo. Biglang shuttle. Ngayong September yun. Ang alam ko ngayong September. So, inaayos na nila yung parang inaugural flight. Manila to shuttle. Kaya pwede ka nang maging sleepless in shuttle. Ganun ba? Magkalapit na lang yan. Yung shuttle. Vancouver. Tsaka Saka Vancouver. Pwede nga lakad. Pagka nga punta ka sa border, mahaharang ka pa dyan. Ayun. Gandang balita ito. Sa mga gustong bumiyahe ng walang babaan. Ayan. Walang layover. Pero hindi ko ma-imagine yung Manila to Paris na walang hintuan. Baka naman hindi, meron na mas sila. malayo pa nga yung London. Ako sa bagay. Mas maikli pa nga yung Paris eh. Ganun ba? Oo.
Kung ginagawa ng PAL yan, siyempre, Kaya din pwede ng nang iba. Sa bagay. gawin ng Cebu Pacific yan. Sa bagay O naman, kaya ng Air Asia. Pwede. Ayan, ganun lang Tito, yan. Tito Lance Gokong Tito Way. Lance, Alam tayo dyan. Sumipa na sa 203 mula sa dating 163 lang ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea sa nakalipas na linggo. Sa dami ng mga Chinese vessels, halos palibutan na nito ang Pag-asa Islands at Sabina Shoal. Sa pinakahuling datos ng Philippine Navy, nasa 71 barko na ang nakatambay sa Sabina at 72 naman ang nasa Pag-asa Island mula August 27 hanggang September 2. Nakaposte naman ang 16 na sa Bajo de Masinloc, 26 sa Ayungin Shoal, 36 sa Iroquois Reef at tig-isa sa Cota Island. Alas 6:26 ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Generasyon ng magkapatid na Jinggoy at JV Ejercito Estrada ang bagong patakaran ng lungsod ng San Juan na ilagay sa kontrol ng alkalde ang mga tulong para sa mga residente. Tinawag ni Senator Jinggoy na katawa-tawa, unreasonable, nonsensical at kapresyoso ang kautosang ito ng lungsod ng San Juan. Sinabi ng mambabatas na saan ka daw nakakita na ang may magandang puso at gustong makisimpatya sa mga nangangailangan ay mumultahan pa ng lungsod pag hindi dumaan sa tanggapan ng mayor. Sabi naman ni Senator JB, dapat ay laging bukas ang LGU sa sino mang gustong magbigay ng tulong. Bate kasi sa City Ordinance number 26, lahat ng mga tulong na ipadadala sa mga residente ng San Juan ay dapat munang dumaan sa Office of the Mayor. Para kay Senator JB, malinaw na vindictive at political ang agenda ng binuong ordinansa para sa lungsod. Yun na nga, gano'n na nga sa gaya ng hinala ko kanina na yan ang magiging impression Yun ng ang iba. impresyon. At dahil nga sa may pinanggalingan. Ayun. Balik-kulungan na ang 2 sa 3 inmates na tumakas sa Fishport Custodial Facility sa Taytay Rizal sa kasagsagan ng Bagyong Enteng. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, PNP Calabarzon Director, hindi pa nakalalayo ang 2 sa 3 pugante ng madakip sa isang lugar sa Rizal. Gayunpaman, hindi binanggit ni Lucas ang pangalan ng 2 pugante nadakip habang patuloy na tinutugis ang isa pa. Nauna rito ay kinilala ng Taytay Municipal Police Station ang 3 tumakas na sina Danny Boy. Si Danny Boy? Si Danny Boy Cancino at Ronald Barrera, kapwa na naharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga, at si Kurt Cavasal, naharap naman sa kasong illegal possession of firearms. Nabatid na habang masama ang panahon, sinira ng 3 preso ang metal frame ng kusina ng pasilidad at saka tumakas pasado alas 4 ng madaling araw. Well, yung 3 po rito, 3 nakatakas, yung 2 is nahuli na natin. Yung isa ay sinahanap pa ng mga kapulisan natin dito sa Taytay. Well, dito rin po sa parte ng Rizal, no? Ito po ay nahuli ng mga kapulisan natin. Yun. Well, si General Paul Kenneth Lucas ng Calabarzon. Alas 6:29 na ng umaga. Magandang umaga, Maria Torres, kay JK at kay Ateng Rosauro de Vera. Magandang morning! Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Enteng. Ngunit isang bagong bagyo ang maaaring pumasok sa bansa sa susunod na linggo. Sinabi ni Veronica. Si Veronica Torres ng Pag-asa, mataas ang tsansa na ma-develop ang sama ng panahon bilang bagyo sa pagitan ng September 10 at September 16 patay sa 2 linggong tropical cyclone threat potential forecast ng ahensya. Sinabi ni Torres na hanggang kahapon ay wala silang namomonitor na anumang LPA o active tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung si Enteng nakalabas na, sino kaya ang susunod? EF. Hindi, F na. F na. Baka Falcon. Ngayon! Susunod! Dito mo! Hingi tayo ng update sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Oo nga. Day ano na ba? Day 13 na yata eh.
Day 12. Day 12. Ay, day Ay, 12. Engineer Tony Nanggel. Ay, Engineer, Day 12 na pala. Day 12 Tatay, na. Tatay Bonnie Aporo, Day 12 ha. Oo. Tatay Bonnie. Andun pa nga kaya sa compound na yon si Pastor Kibuloy. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:31. This time check Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, matikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alamin na natin, kuha tayo ng update mula sa PNP leadership kung pangilan na, Day 12. Ngayon, pang Day 12 ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Andun pa nga kaya o totoong nasa langit na? Oh. At ang tanong, meron bang pwedeng sumunod sa kanya? Sa langit. Sa langit. si Colonel Jane Fajardo, ang PNP spokesperson, nasa linya natin. Colonel Jane, Magandang morning! Magandang umaga po, Katunying, Jerry at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po. Opo, binibilang na po ngayon ang bawat araw ng pananatili doon ng PNP. Tama po ba, Colonel? Pang day 12 na ngayon? Yes po, pang 12 araw na po tayo ngayon sa loob po ng KOJC at hanggang ngayon po ay patuloy pa rin po yung implementation po ng warrant of arrest laban po kay Pastor Kibuloy at apat po. Ano pong update, Colonel? Lumalakas ho ba ang tsansa o bumaba ba ang tsansang andun pa sa loob si Pastor? Kausap ko po kagabi mismo si General Torre at he remains in confident po na nandun pa rin po. May mga lumalakas po yung indikasyon na nandun po yung hinahanap po nating tao at yan naman po yung sinasabi natin na umpisa pa lang po na maliban po doon sa information na nare-receive po natin na mismo po doon sa loob ay yung mga indikasyon na nagamit po ng ating mga instrumento po ay nagpapatunay na meron po talaga tayong nade-detect na buhay doon po sa ilalim po ng particularly doon sa underground po na ating focus po. Oo. Pero nababanggit po nitong mga nakaraan na may mga sa mga report na may mga lagusan kung saan-saan yung underground na yan. Hindi ho ba kaya nakapuslit na, Colonel Jane? Tama po, Jerry, meron po talagang mga lagusan po ito at hindi lang isa yung tinitingnan po natin kaya lahat naman po yan ng mga posibleng lagusan ay binabantayan po natin at nabanggit na rin po yan ni General Torre na talagang may nagbibigay ng information doon sa mga tao na nandun sa ilalim dahil nakikita po natin na kapag nagko-concentrate po tayo sa isang lugar na ating sinusubukan po na talagang alamin kung anong lagusan na ito ay talagang may movement po base po sa instrumentong ating ginagamit. Gumagalaw po. Lumilipat. Ano? Opo, sir. Opo. Okay. So kung nakakalipat, may daanan. May daanan. Ano po yung sinasabi ni General Torre, Colonel Fardo, tungkol po dun sa mga nakuha nilang mga naabutan nila ng mga batang babae diyan sa pag-search nila sa area? May isa po silang pinasok po kahapon na Katunying. Yan po yung isang room po dyan po mismo doon sa eskwelahan at nung napasok po nila yan. Isa po yan
sa lugar na matagal na po talaga nila tayong nire-resist na makapasok, but eventually kahapon po ay talagang pinilit na natin na pasukin po yan. At lumalabas doon mismo sa eskwelahan ay may isang lugar po doon na nagsisilbi pong kwarto po ni Pastor Kibuloy. At obviously ay talagang kwarto po yun ng kaya dahil yung mga nakita pong gamit doon ay fitting the size and even the shoe size po ni Pastor Kibuloy. At ang nakakagulat po dito ay may mga konektado pong mga kwarto po dyan at ang mga kwarto po dyan ay sinasabi mga sa pastoral po yun at mga babae po doon at according po doon sa pinayagan lamang po ng mga WCPD na personnel po natin ay may mga bata po doon na nandoon po na nakita at sila lang po ang nandoon, wala pong mga magulang at yun naman po ay medyo nakakapagtaka po. Opo, ano po ang naisip ng pulis doon? Bakit nandoon yung mga batang yon? By the way, ilan po itong bata na ang edad ay 13 to 15 daw na mga minor? Mga 6 po, if I'm not mistaken, Katunyi, mga 6 po ata yung nakita po doon. At we don't want to speculate, but alam natin na ang tanungan natin, ano ang ginagawa ng mga batang andoon sa mga parang mga kwarto na yun na direktang nakakonect doon sa kwarto na pinaniniwalaan na kay Pastor Kibuloy. Dahil nung justification naman nila, narinig ko yung justification ng kanilang abogado na talagang naandun yung mga bata at yun ay mga abandoned children. Pero nakakapagduda bakit andoon sila sa kwarto sa kwarto ni Pastor Kibuloy. Abandoned children, meaning sa madaling salita, hindi natin kilala ang mga magulang nito. Ano pong disposition sa kanila, Colonel? Well, supposedly, sir, ang sinasabi nila, meron silang yung binanggit nila, yung kanilang Children's Joy Foundation na kaya nandoon yung mga yon. But supposedly, ay dapat ito ay isolated ito. Bakit nakakapagduda? Bakit andoon mismo sa mga kwartong nakakonektado sa kwarto ng kanilang pastor po? Hindi ba dapat ay kung talagang assuming for the sake of argument na abandon yan at kinalinga nila yan, ay dapat may ibang lugar. May particular na lugar na para sa mga bata. Kinakalinga yan ng mga social worker at kahit paano ay naka-report po yan sa ating social worker. Tama po kayo. Ano pong ginawa doon ng PNP? Yun ba'y kinustody ninyo o kinuha rin ng KOJC? Well, we reported that sa DSWD para gawan po ng kaukulang aksyon. Subalit ang kinaklaim po nila ay hindi yun wag pagdudahan yung presensya ng mga bata. At inamin naman nila kahapon, narinig ko nga mismo na kung meron mang mga bata doon ay dinajustify nila yung presence ng mga bata doon. Okay. Nagsalita ho si VP Sara, si dating Speaker Bebot Alvarez, may mga nagsasalita ho, Colonel, na wala na dyan. Nagsasayang na lang kayo ng oras. Ano bang tingin ninyo? Kayo ang PNP kayo nag-aaksaya na lang at napapahiya na lang para itigil ang paghahanap? Napasubo na lang Napasubo na lang? Ay, unang-una po ay na-respeto natin yung kanilang mga sinasabi. Kaya lang ang tanong natin, ano po ba yung basihan ng sinasabi nilang wala na po doon? Sila po ba ay may direktang komunikasyon kay pastor o sino po ba yung kanilang sources? Sa PNP po kasi ay meron po tayong basihan. Ang basihan natin ay yung mga information na nare-receive po natin at ang mga instrumentong ginagamit natin. Kaya nga ang tanong nga natin hanggang ngayon hindi nila inaamin na may underground facility, but it is already an open secret base na rin doon sa mga design na naipakita na previously at ang mga indikasyon ng mga instrumento na ito ay dati nang nagamit, yung iba nga ay nagamit na abroad para to detect life. So ito yung mga pinangahawakan natin ka Jerry, ka Tunying. At again, sabi nga natin, ang pakiusap natin, instead na batikusin po tayo, ay tulungan tayo, kumbinsihin si Kibuloy at iba pa na sumuko. Dahil kung kami po sa PNP ang tatanungin lang ka Jerry, ka Tunying, ayaw naming palawigin pa ito sa kinakailangan na araw. Subalit talagang yung resistance hanggang kahapon ay talagang ang resistance nila hindi tumitigil, yung mga delay na ibinibigay nila sa atin, ito yung nakakapagpatagal sa ginagawa natin paghahanap sa mga tao. So ayaw nyo na pong tumagal ito
However, handa ba kayo na tumagal ito? Meaning hanggang kailan? May timeline ba tayo kayo dito? dito? Opo. Wala po tayong binibigay na timeline dito, sir. Ang sinasabi natin ay bago pa natin umpisahan ito noong August 24 ay talagang nakahanda tayo sa mahabang araw, hindi man linggo itong ginagawa natin. Dahil we are talking about more than 30 hectares at mga halos nasa kalahati pa lang po tayo. May mga buildings pa po tayo na hindi na nai-inspect dahil talagang may resistance sa kanila at ayaw nating masyadong swertehin. Ibig sabihin lang is yung paghahanap po natin is within their own terms pa dahil ayaw nila, may mga hindi sila pinapapasok na building, may mga talagang pinapoposto po talaga sila na tao. And in fact, yung mismong dun sa gate, ang unang usapan dun ay open ang gate pero sinasarhan nila yan, binabarahan nila yan at ini-inspect nila yung mga pinapasok natin. This things process delay po talaga sa ginagawa po nating implementation po at pagsiserve po ng warrant of arrest. Okay. Thank you, Colonel Jane Fajardo. Baka naman nakamonitor si Pastor Kibuloy. Baka may message kayo kay Pastor. Yes po, Jerry Catunying. Patuloy po yung ginagawa po nating apela sa kanya po na sana sigurado tayo na monitor niya itong nangyayari po ito na sana magkaroon po siya ng at least yung sarili po niyang pag-iisip na i-spare po niya yung kanyang mga miyembro. Sabi nga natin na siguro pumasok ito doon sa kanilang reliyon, sa KOJC, sa paniniwalang sila ay aakayin sa magandang gawin. Pero lumalabas hindi ginagamit niya yung mga miyembro niya para sa pansarili niyang kapakanan. Sana matuto na siya na maisip niya na bigyan naman niya at bigyan niya ng kabuluhan yung sakripisyo ng mga miyembro niya at tuluyan na siyang sumuko na lamang at harapin yung kasong isinampa po sa kanya. Opo. Colonel Jane, salamat. Thank you. Magandang morning. Maraming salamat po, Jerry. Colonel Jane Fajardo, ang spokesperson ng PNP. Alas 6:46 ang ating oras. Sa ilan pa nating mga balita, suportado ni Senator Loren Legarda ang panukalang equal access to public cemeteries. Nag-uusapan lang natin ng taguan sa ilalim ng lupa. Ang underground mansion at mga tunnel. Ito naman panukalang equal access to public cemeteries o ang Senate Bill number 1273. Ayon kay Senator Loren, bawat Pilipino, anuman ang relihiyon o pinagmulan ay dapat lamang mailibing na may respeto at dignidad. Totoo yan. Totoo yan, Senator. Paliwanag ng Senadora, ang nasabing panukalang batas ay naglalayong magbigay ng equal access para sa lahat sa mga pampublikong sementeryo habang iginagalang ang mga natatanging tradisyon at pamamaraan ng paglilibing ng ating iba't ibang komunidad. Mabuti na pagtuunan ng pansin ni Senator Legarda yan. Oo. Alam nyo, ang dami nating nakikita sa mga public cemetery, palibasa nga hindi naaayos. Squatter na nga sa totoong buhay. Squatter pa rin sa patay. Squatter pa rin sa kamatayan sama. Kaya tama yan, Senator Legarda. Sana wag lang itong ito magandang napag-uusapan pero sana magkaroon din ang counterpart bill sa House. At maging isang ganap na batas. Maging isang ganap na batas. Importante po ito. Alam na alam ng mga namamatayan to. Yung pong walang access o walang naihandang diba? Ano tawag doon? Life plan, yung memorial plan. Walang naihandang memorial plan, walang nabiling lote. Sa pagbuburulan pa lang. Tapos hanggang sa paglilibingan. Ito napaka-importante. Senator Legarda, sige po at bigyan nyo kami ng update dito. Gusto niyo bang malaman kung magkano na utang ninyo? Gusto ko ring malaman. Sumipa na sa mahigit 15.7 trilyon ang utang ng Pilipinas nitong Hulyo. Sa datos po ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 1.3% mula sa 15.48 trilyon noong June 2024. Malaking bahagi ng sovereign debt ay nasa 68.4% na nakuha locally at samantalang yung 31% ay mula sa dayuhang tagapagpautang. So magkano na utang ng bawat isang Pilipino?
May kwenta ba dyan? Walang nakalagay dito kung batsero, pero kung ang pagbabatayan natin ay ang kasalukuyang populasyon ng Pilipinas, ay hindi ko alam. Kasi wala pang latest data ang PSA sa census. Nung nakaraan na ilan ba? 110? 110 na ba? 110 yung assumption. 110 million. Siguro mga nasa 115 na tayo ngayon, na to 120 eh. Kabilis. Ano? Kasi ang voting, ang imprenta daw ng COMELEC, 80 million. Botante, 70. 70 million. 70 million. Para may pasobra na. May pasobra na. Kaya tama ka. Time is 2 na yan. Time is 2. Lakaw. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katunying at Ka-Jerry 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah! Ano bang tinitira nyo dyan pang breakfast? Ano bang masarap na breakfast ngayon? Champurado? Ayan. Tapos meron kang tuyo. Sarap. Ano? O kaya lugaw. Kahit lugaw lang. Basta't ganitong panahon, ang sarap humigop ng mainit na pagkain. Ng mga soft meal. Kahapon kong batsero, pagkagaling ko dito, dumiretso ako sa Katunyings. Umorder ako ng champurado. Talaga. Kahit na sabi ko, minsan lang naman Minsan lang naman Ay nako, ang sarap ng champurado. Inagawan pa nga ako ni Bailon ngayon, saka ni Kuya Eric. Ang sarap. Hindi, nag-aalala lang yung dalawa sa iyo. Oo nga, yun nga. Hinatian ako ang sarap ng champurado sa Katunyings. Talaga naman. Hindi, mas gusto ko rin yung arroz ala tunying. Arroz ala tunying, panalo din. Talaga naman. Pag ganitong maulan, lalo tayong mapapalakas ng kain. Kaya lang, paano kayang mangyayari dito sa budget ng DepEd, kumbatsero? Bakit? Kung ito'y ipinababalik ng COA, 12.3 billion pesos misused budget. Ang sabi daw po ng COA sa DepEd, ibalik nyo yan! Grabe naman. Galit na gano'n ang COA dahil misused nga daw. Paano yun? Iba na ang secretary ngayon. At saan pa niya kukunin yun? Oo nga, ano? Saan kukunin ngayon yan ni Senator, ni Secretary Sani Angara? Kung na-misuse nung nakaraang DepEd Secretary, ni Secretary Sara Duterte. Actually, kumbatsero, kanyan, dilema yan. May dilema dyan, ano? Saka, teka muna, parang mainit ang COA sa OBP saka sa DepEd. Parang namemersonal kayo Ang tanong ko lang kung bakit naman nung nakaraan tahimik kayo? COA. Hindi, tapos ngayon, nung pag-alis niya sa DepEd, saka kayo... Kumana ng kumana. Oo. Ano yata, parang kaya naiinis nyo si VP Sare. Kaya sinulatan kayo nung Chief of Staff ni VP Sare. Ano sabi niya? Huwag niyo lalabas yan. Huwag niyo ilabas yan. Huwag niyo lalabas yan. Yung sinumpin na yung Duchess Tecum na yan. Labag sa konstitusyon yan. Ayun. Kaya pero ito pong COA ngayon, pero tama naman ako kumbatsero, subok na subok natin yan. Kahit nga sa kumpanyang natin na maliit, importante yung may nag-o-audit talaga. At saka, importante yan. Pera ng bayan yan. Lalo sa inyo, sa COA, pera ng bayan ang binabantayan ninyo. Dapat naman, super active ang COA talaga. At mas maganda nga yung habang andyan yung opisyal. Habang nandyan. Hindi yung paglayas na, tsaka lang tayo nagkukumahog, naghahabol-habol. Paano pa yan? Kaya nga ang tanong ko, paano yan? May mananagot ba dyan? Specific yung order ng COA. Basahin po natin yung, ito po, yung headline lang ng ng Inquirer. Philippine Daily Inquirer. At yan yung pambungad natin kanina. Tinan nyo, ang kanila pong... COA to DepEd return 12.3 billion misused budget. Kung po diniretso po ng COA, misused Ito raw po, due to agencies' failure to adhere to certain bidding processes
and meet its targets for various projects. Kutakot-takot. Kutakot-takot yung mga kadahilanan. Kaya sinabi ng COA na misused. 12, hindi million billion. Billion. Ganong kalaking pera. Panginoong kumbuhay ito. Ang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Metro Manila ngayon! Wala akong pasok sa buong Metro Manila. Pero may nagrereklamo. Bakit naman? Yung mga estudyante nagrereklamo na naman. Ano ba yan? Pangatlong araw na yan Sabi raw ng mga nagrereklamong ito. Sino ba yung mga reklamador na yan? Ano? Ihatid sa atin ang aring RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry, katunying umaaray itong mga jeepney drivers sa kabi-kabilang class at work suspension ngayong masama yung panahon. Ang kanila kasing kita lalo raw lumiit ngayong mangilan-ngilan lang ang pasahero at sinabayan pa ng taas presyo sa diesel kahapon. Kwento sa atin ng ilang tsuper, partikular itong mga may biyaheng pa-heritage o heritage pa Divisoria at Baclaran. 3 araw nang hindi napupuno ng pasahero yung kanilang mga sasakyan. Pahirapat din daw kasi silang makabuno ng 4 na biyahe at 500 pisong kita sa isang araw dahil kung meron mong sakay paalis ng Pasay, abay wala naman daw silang laman pabalik. Kapag bumabaha naman, marami sa mga jeepney driver ang hindi na raw muna pumapasada sa takot naman na tumirik at mabalaho lang sa malalim na tubig. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Malaking kawalan sa amin yung kita namin dahil sa bagyo. Iba, tapos yung wala pang paso. Sumasma ang kloro kaya gano'n. Malaking na wala sa amin kita. Kasi pagka matumal, tatamarin ka na bumiyahe, kaya yung puto. Wala ka na makuha pasahero. Takbo ka ng takbo. Kaya nga, pag pipila kami rito, makakulo kami. Kaya ang problema, pabalik, walang pasahero. Mula rito sa lungsod ng Pasay, nabumuhos na naman ang malakas na ulan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon! Hi, Mr. Mon Mingito, magandang morning. Nagtatanong sila kung may announcement daw ba ang government. Kung may pasok. May pasok. May pasok. Walang announcement ng walang pasok. Sa madaling salita, may pasok. May pasok. Kabi ni Jerry Labasan dyan daw sa Laguna ay magdamag din ang ulan. Si Doktora Zoida Hernandez, birthday daw pala nung kanyang bunso. Si Simon David David Hernandez, happy birthday. Ito palang banner story naman ng Manila Times. Ang CHR daw po ay nagsasagawa na rin ng investigasyon doon naman sa ginagawa ngayon ng mga pulis sa KOJC compound. Tama naman yun. Kasi baka habang hinahanap ng mga pulis si Pastor Apollo Kibuloy, ay meron namang mga nalalabag na karapatang pantao doon. Kaya sa hearing po sa Kongreso, sinabi po ni CHR Chairman Richard Palpal Latok na the Commission is investigating the incidents concerning the KOJC, Your Honor. Ayan, At hindi pwedeng forever yan, kumbatsero. Yun nga hindi pwede yan. Dapat meron timeline dyan. Pag sinabing, halimbawa, kung 15 days. 15 days, wala talaga. Abay sabihin nyo, wala. Kasi aminin na kung wala na talaga. Hindi pwedeng dahil sinabi ng human intelligence namin Sinabi nitong ano tawag doon, yung ground penetrating penetrating radar. Sinabi nito may tibok ng puso dito. Hindi lang namin alam kung kaninong puso ito. Hindi pwedeng forever diyan yan. Hindi pwede. Pwede siguro na total nabigyan na kayo ng chance na maghanap diyan. Pwede niyo sabihin wala negative. Nalusutan tayo. Negative. Si Bin Laden nga si Bin Laden Amerika Amerika naghahanap doon. Si Saddam Hussein nga pagkatagal-tagal. Sino pa yun? Si Gaddafi nga Ang tagal-tagal talaga sumasablay pagka hinahanap May pagkakataon nga kumbatsero. Si Alice Guo nga
Oh, di ba? Nakapuslit sa atin eh. Ganun. Ilang taon pa lang si Alice. Depende sa dokumento na nakita mo. Tapos sa kanyang passport, siya ay 37 years old. Kailan pa lang nagkaroon ng kamalayan yan tungkol sa mga kalokohan sa buhay. Di ba? Tapos kailan lang din nagkaroon ng mga connect yan sa pamahalaan. Kumpara natin dito kay Pastor Apollo Kibuloy na grabe ang daming connection, impluwensya, resources, di ba? Saka yung binabanggit natin na yung mga supporters niya, yung mga naniniwala sa kanya, handa pong itaya ang buhay nun para sa kanya. Isa pa yun. Ganun talaga yung mga mananampalataya Di ba? Sumasampalataya sila kay Pastor Kibuloy Paano mo masisisi yun? Kaya tama lang naman na habang ginagawa ng PNP yung trabaho nila, ginagawa din ng ibang government agency like nitong Constitutional Commission na to na CHR ang kanilang tungkulin. Ay, Rudy Benaventura, maulan ba dyan sa inyo sa San Ildefonso, Bulacan? Nag-birthday daw pala yung anak niya, si Rafael Paulo Benaventura, 17th birthday. Happy birthday! Eto pa! May sunog! Manila ngayon! Walang tigil ang ulan tapos may sunog pa. Saan yan? RH23 Edwin Duque. Kami Edwin. Jerry Katujig, umabot ng alarm itong sunog na naganap dito sa isang kumpanya, itong Netek Marketing sa Arise 1 sa Barangay Tabi sa Giginto, Bulacan. Pagbabayari ito ng isang Richard Isagani at Hati, ang warehouse na paggawa nito ng sinulid at tela. Bagsak na itong halos sa buong pabrika kung saan ay nadamay ang mga makina na ginagamit sa paggawa. Pero maswerteng naagapan itong katabing malaking bodega na pinaka-opisina nitong kumpanya. Nag-umpisa nga sunog sa alas 4 ng umaga, umabot ng second alarm. At sa alas 7 ng umaga rin ngayon ay diniklara ng Bureau of Protection na under control na itong sunog. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog at kung bagkano naman ang naging pinsala. Pero kapansin natin kung ang mga bibig ng mga pamatay sunog at ng mga tao nito na walang gusto magsalita kung sino mayari. At napansin din natin na yung pinaka-permit to operate, itong pinaka-lisensya nila ay kumpanya lamang. At maraming tatanong bakit walang pangalan nakatats para makilala sana kung sino mayari. Kanina nandito na yung sa mayari pero biglang naglaho nang dumating na yung mga mamamahayag. At hanggang ngayon ay hinanap pa rin para malaman sana kung ano yung mga detalye nitong laman ng bodega na nasunog dito sa Giginto, Bulacan. Sa ngayon ay mabuhos-buhos yung buso-buso kulat pero hindi na kasing lakas itong magdabag dahil itong kahabaan ng MacArthur Highway, itong Marilao, Balagtas, Mikawayan ay halos stranded yung mga sasakyan tulad ng magdabag na pakulat. Edwin Duque nagulat sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin! Flash Report. Flash Report! May latest tayo tungkol kay Alice Guo. Naku, abangan po ninyo mga kababayan dahil meron pong impormasyon na natanggap ang ating PNP at Immigration tungkol sa whereabouts ni Alice Guo at kanina daw pong 1:30 in the morning Jakarta, Indonesia ay meron pong pangyayari. Ayun, may pangyayari. Abangan po ninyo ang detalye nitong pangyayaring ito related kay Alice Guo dyan po sa Tangerang City, Jakarta, Indonesia at 1:30 September 4. Ngayon yan. Ngayon. 1:30 a.m. September 4. Abangan po nyo ang kung ano nangyari kay Alice Guo. Flash Report. Flash Report! Si Boy Gonzales ay hindi si Alice ang hinahanap kundi murang mamibili diyan sa Blumentritt Market. Namamalengke, RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Good morning, Jerry Katunying. Dito sa Blumentritt Market, lalo na sa may kanto ng Pig Ibarra Street, talagang dumagsa yung mga namamalengke dito sa naturang lugar kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya yung mga namimili sa haba nitong Blumentritt Market
ay nakisisigan dito sa mismong papasok ng mga kalye gaya ng Oroqueta Street at Piggy Barra at maging dito sa Lilo Rivera Street. Sa mga simandaling ito, pumila na yung bagpo sa napakalakas na ulan at wala namang mga pagbaha dito sa naturang lugar. Pero yung Blooming Street mismo, yung kalye, boy, pinupwestuhan pa ba yan, yung kalsada ng mga nagtitinda, ng mga vendor? Oo, pinupwestuhan pa rin. At, ganon? Nagiging problema ngayon dito, yung mga tricycle driver nasa halos sakupin nila yung isang lane ng kalsada. Kung galing ka na rin sa Labinyo, patungo ka ng Aurora Boulevard, sakop nila sakop nila yung isang lane ng kalsada, yung kanto ng Piggy Barra. Kaya yung ibang namamalengke ay nadadaan tuloy sa gitna. Nasa kalsada na. Dito sa Piggy Barra. Nasa kalsada na. At mukhang ito ang problema ngayon ng Manila Traffic and Parking Bureau dahil sa walang hulihan ngayon sa oras ito, mga ilang araw nang walang nanguhuli ng mga lumalabag ng mga tricycle driver. Kaya nagiging pasaway naman yung ilang tricycle driver na hinaharangan mismo yung isang lane ng Blooming Street, kanto ng Piggy Barra sa Santa Cruz, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Oy, Kuyang Els Bartholomew, nagulantang siya kumbatsero habang siya ay nasa gitna ng malakas na ulan dyan sa NLEX Valenzuela. Ito sa latest information tungkol kay Alice Guo. Ito na, ulitin mo. Ito na. Flash report. Flash Report. Flash Report. Yuel, tingnan mo yung tingnan mo Yuel. Tingnan mo. Yung picture. Yuel. Ito po, confirmed. Na-aresto na po ng mga otoridad ng Indonesia si Alice Guo, aka Go Huaping sa Jakarta, Indonesia, Tangerang City, Jakarta, Indonesia, 1:30 kanina. Ang impormasyon pong ito ay nakumpirma din ng ating mga otoridad dito sa Pilipinas mula sa immigration ng Jakarta at gayon din ng pulisya doon. Sa kasalukuyan po si Alice Guo, ayan po nakikita niyo po yung larawan. Si Alice Guo po ay nasa custody ng Indonesian Police sa Jatanras Mabes Polri. Ayan. Indonesian Police sa Jatanras Mabes Polri. Ayan. Opo. Sino ba ito nasa picture sa unahan? Si John Bailon? Si John Bailon yan. Hindi, si Alice Guo nasa likod. Nasa likod. Ayun, hindi, pero ano ba yun? Nakasalampak ba sa baba? Oo. Nag-aayos ng gamit niya. Oo, pero itong picture kumbatsero, kung titingnan mo yung picture, ang nakalagay dito ay 03 September 23:58, mag-aalas 12 ng hating gabi. May humigit kumulang nasa custody na nila ng hating gabi. Hating gabi. So ito po ay isang may picture. Meron tayong picture. Hindi ko lang talaga malaman kung sino tong lalaki na to. Mukha naman Indonesian eh. Nasa Indonesian Police. Antabayanan po ninyo ang mga updates dyan. Ito, kauna-unahan po ito. Exclusive. Una-una sa DZRH. Flash Report. Flash Report. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 15 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 12.3 billion pesos misused budget ng Department of Education noong nakaraang taon ipinasosole ng Commission on Audit. Pastor Apollo Kibuloy handang sumuko sa kondisyong hindi siya ite-turn over sa Amerika. San Juan Mayor idinepensa ang ordinansa sa distribusyon ng ayuda. Klase sa Metro Manila maliban sa Makati, suspendido bagamat nakalabas na ng para ang bagyong Enteng. 70 anyos na lola, patay ng sagipin ang isang lalaki na muntik ng masagasaan ng sasakyan sa Ilocos Sur. Itong tauhan ng PIDEA na sangkot sa kidnap for ransom, sinibak na, kinasuhan pa. Isa naman pulis, inaresto sa pambubugbog sa nobya. Ay, so. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:17 ang ating oras. This mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:22. Tuloy ang mga pangunahing balita. Sa kulungan ng bagsak ng isang pulis matapos ireklamo at ipaaresto ng kanyang sariling girlfriend na ginawa nitong punching bag matapos ang kanilang pagtatalo sa Gumaca, Quezon. Kinilala ang pulis na sa alias na Edwin, 37 anyos, nakatalaga sa Buena Vista Municipal Police Station. Batay sa reklamo ni alias MJ, isang promodizer, nakainom ang kanyang nobyong pulis at sa kainitan ng kanilang pagtatalo siya ay pinagsusuntok. Sa sindi ng mga suntok ng pulis, nagtamo si MJ ng mga pasa, black eye at bukol sa ulo. Isinakripisyo ng si 70 anyos na lola ang kanyang buhay para iligtas ang isang lalaki na muntik ng masagasaan sa Santa Maria, Ilocos Sur. Sa ulit ng pulisya katatapos lang dumalo sa misa ni Lola Susana Abara noong linggo na makita niya ang isang lalaki na biglang tumawid habang may paparating na multicab. Agad na tinulak ni Lola Susana ang lalaki para lumalayo sa paparating na sasakyan pero siya ang nasapul ng multicab. Naisugod pa ang matanda sa ospital ngunit idineklara itong patay dahil sa natamong serious injuries. Hawak na ng pulisya ang driver ng nakabangga kay Lola Susana na isang 19 anyos na residente ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Kinasuhan na ang 7 opisyal ng PIDEA na sangkot sa kidnap for ransom sa isang Chinese national nitong buwan ng Hulyo. Ilang oras lang matapos sebakin ng PIDEA ang 7 tauhan, kinasuhan agad ang mga suspect ng kidnapping, serious illegal detention at robbery. Nagugat ang pagka-aresto sa reklamo ng pamilya mismo ng Chinese national na dinukot ng mga ito sa Pasay at dinala sa Angeles City para hingan ng 15 million pesos. Maliban sa mga humarap na testigo, lumakas pa ang ebidensya ng PNP laban sa 7 PIDEA agents nang makuha ang kopya ng CCTV sa ginawang pagdukot sa biktima. Sa mga kabubukas lang po ng radyo at DZRH sa teleradyo at television, breaking news po tayo. Nahuli na ng mga otoridad ng Indonesia si Alice Guo, aka Go Waping. Ayon po sa impormasyon na ipinadala ni Senior Superintendent Odi Latohero ng Jakarta Police. Ito daw po ay naaresto sa Tangerang City, Jakarta, Indonesia, 1:30 ngayong araw na ito.
na kumpirma na rin ng mga otoridad ng immigration ang balitang ito at sa kasalukuyan si Alice Guo na ilang linggo ring pinaghahanap ng mga otoridad ng Pilipinas ay nasa custody ngayon ng Indonesian Police sa Batangas, Mabes, Polri. Sa ibang balita, ipinasosoli ng Commission on Audit sa Department of Education o DepEd ang nasa 12.297 billion sa 2023 budget nito na nasuspindi at hindi pinayagan dahil sa kabiguan ng ahensya na masunod ang bidding process at makamit ang target nitong mga proyekto. Base sa 2023 audit report ng COA, naglabas ito ng notice of suspension na may halagang 10.1 billion, notice of allowance na may o disallowance na may kabuang 2.2 billion at notice of charges na nagkakahalaga ng 7.38 billion pesos o 7.38 million pesos dahil ito sa non-compliance with existing laws and regulations sa pagpapatupad ng mga banner projects ng kagawaran. Sa ibang balita, nilinaw ni San Juan City Mayor Francis Zamora na hindi bawal tumulong sa San Juan City. Kasunod ito ng pagpuna ng magkapatid na Senator Jinggoy Estrada at JV Ejercito sa ordinansa ng lungsod na nagpapataw ng multa sa mga tao at grupong mamamahagi ng relief goods ng walang clearance mula sa lokal na pamahalaan. Giit ni Mayor Zamora, layo ng ordinansa na matiyak ang kaayusan sa distribusyon ng donasyon at kaligtasan ng mga ipinamamahaging goods. Dagdag pa ng alkalde, wala silang sinasabing masamang tumulong at sana ay igalang ang panuntunan ng lokal na pamahalaan dahil dumaan ng ordinansa sa tamang proseso. Gusto ko pong linawin, hindi po bawal tumulong sa lungsod ng San Juan. In fact, we welcome all kinds of help from different people. Ang nakasaad lamang dito sa ating ordinansa ay makipag-ugnayan po kayo sa lokal na pamahalaan. Bakit? Sapagkat tungkulin po namin na siguraduhin ligtas ang bawat isa sa loob ng isang evacuation center. Kung hindi po tayo makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at kayo po ay gustong mag-donate ng anumang bagay, halimbawa pagkain, inumin o gamot, kung hindi po natin susuriin ang mga donasyon ninyo at ang ihandog po sa ating mga mamamayan ay panis na pagkain o di kaya expired na gamot o di kaya mga inuming hindi maayos ang paghahanda at biglang magkasakit ang mga nandito po sa ating evacuation centers. Kaninong responsibilidad po yon? Sa amin pong responsibilidad yon. Wala po tayong sinasabing yun. Eto, meron lang nag-text dito. Paano daw po kung may magdo-donate galing sa mga kababayan nila, sa mga sarili-sarili nilang hindi politiko. Hindi politiko. Dadaan pa rin daw ba kay Mayor? At ito, tanong, paano kung galing sa simbahan ang donasyon? Dadaan pa raw ba kay Mayor? O yung galing lang kay Jinggoy at JV ang kailangan dumaan doon? Yun ang problema, ano? Sos, Mario Joseph. Ay, may lindol! Mario Joseph, sunod-sunod Medyo malakas-lakas din itong lindol na ito sa naramdaman daw dyan sa Jumalig, Quezon. Niyanig ng magnitude 5.6. Imported Jumalig. Jumalig, Quezon. Sa Jumalig. 5.6 na lindol ngayong alas 7 ng umaga. Sa linya na natin si Director Teresito Bacolcol ng PBOX para sa detalye. Director Bacolcol, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes, good morning din sa inyo, sir. Opo, pangin naman pong update dito po sa lindol na to sa Humalig, Quezon. Okay, so meron tayong lindol kanina at 7:16 a.m. Magnitude 5.6. This is our initial estimate. May lalim po ito na 10 kilometers. And yung center po is 37 kilometers
North 49 East of Humalis in Quezon. So nasa dagat po ito. Dagat, And yung so far, ang nag-report po sa atin na intensity is Quezon City and it was felt at intensity 3. Yung 5.6 ho ba, Director, malakas na yon, sapat na para maramdaman o mayanig ang tao sa loob ng bahay? Well, intensity 3, naramdaman po ito ng ating mga kababayan. Ang ibig po sabihin ng intensity 3 is weak. But felt by many people usually indoors, not of May asahan tayong mga aftershocks. Yes, we take after, pero wala po tayo nasa na damage dito. Okay. Director, maraming salamat. Yes, maraming salamat dito. Thank you so much. Director Teresito Bacolcol ng FEBOX. 7:31 ng ating oras, magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. This time check. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Alas 7:38 ang ating oras. Balikan natin ang sitwasyon sa labas. Unahin natin itong mga taga-Bagong Silangan, Quezon City na nagbabalikan daw sa mga evacuation center. Nako, bakit? Tumataas ba tubig? Malakas ganun? ba ulan? RH5, Val Gonzales. Coming Val! Val. Val. Si Colonel Moy Pagaduan ay binibisita ang water level dyan sa Aulo Dam. Alin? Water level dyan sa Aulo Dam. Colonel Moy, ingat-ingat dyan ha. Kinukwento nito si Engineer JC Ancheta, ang head ng Engineering Department ng Katunyings, na napakalakas daw ng ulan ngayon dyan sa may Tandansora. Ayun, QC. Sa QC. Ayun na, kaya pala nagbabalikan daw ang mga naninirahan dyan sa sa Bagong Silangan. Nagbabalikan sa mga, yung siguro doon sa mga bahaing lugar sa parte ng Bagong Silangan. Malaking parte ng Bagong Silangan ang lumulubog, kumbatsero Oo nga Grabe, kawawa yung mga kababayan natin dyan. Teka muna, kumbatsero, ang San Jose del Monte, Bulacan ba ay nag-suspend ng klase? Yung mga nagme-message sa atin dito Ate Shula, kumusta ba dyan sa San Jose del Monte, Bulacan? Birthday pa naman nung panganay mo na si Kuya Rio Blancaflor. Kuya Rio Blancaflor, happy birthday! Happy birthday! Malakas din daw ang ulan dun sa San Jose del Monte. Pabugso-bugso ang ulan, sabi nitong nag-text sa atin. Pero wala pa suspension ng mayor namin. Lahat kahapon nag-suspend. San Jose del Monte lang ang sakalam. Ganon? Kawawa mga bata. Meron pang message dito, waterproof ba kami? Kayo naman, baka naman may message. Hanapin niya natin. Baka naman may statement na yung San Jose del Monte. Balikan natin si Val Gonzales. Coming Val! Jerry Anthony, yung mga nag-uwian na kahapon na mga residente ay muling nagbabalikan dito sa mga evacuation center dito sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Ito'y dahil sa patuloy na nararanasan dito sa barangay yung may kalakasang mga pagulan. Nangangamba kasi itong mga residente, Jerry Anthony, na doon sa posibilidad na posibleng umapaw o tumaas ang level ng tubig ng Tumana River, kaya nung nangyari nung panahon ng Ondoy. Kaya ay nagbabalikan dito sa lugar na ito. Itong Tumana River, ito yung naging dahilan nagiging dahilan ng mga pagbaha dito sa barangay na ito at iba pang mga kanugnog na mga barangay. Kaya nung malagim na insidente nung panahon ng Ondoy noong 2009, ayun yung pumitil yung sa mahigit 200 buhay dito sa barangay lamang na ito. Maging yung ilang mga alagaing mga kapayop ng mga residente ay dinadala na rin dito sa evacuation center dito sa barangay Bagong Silangan, Quezon City
dahil sa meron silang mga holding area, isang sasakyan, yung nandito ngayon sa... galing, ano? Meron na rin para sa... May evacuation na rin para sa mga alagang hayop. Galing. May sariling... Sino ba mayor dyan? Siyempre, yung may pagmamalaki ng pinakamalaking lungsod sa Quezon City. Ayun. Konti yabang. Hindi lamang yung buhay ng taong malaga, Jerry Anthony, kundi maging yung mga alagahing hayop, kaya may mga holding area dito sa evacuation center, yung mga alagang hayop at alagang mga pusa. Ano ba yung kinaroroonan mo, Val? Parang napakagandang lugar. Ang liwanag. Ano ba yan? Ito yung bagong-bagong 5 palapag lang naman na evacuation center. Aba, bagong silangan. Bagong silangan, Quezon City. Galing. 632 mga pamilya yung nandito ngayon sa evacuation center na sa kabuuan ay mayroong 2,433 mga individual na ang kanilang agahan. Ngayong umagang ito ay mainit na sopas na niluluto dito sa kanilang kitchen area. So ngayon ay medyo tumila yung malakas na ulan, pero kani-kanina lamang bago ako mag-report, Jerry Anthony, yung malakas na mga pagulan na sinasabayan pa ng malakas na bugso ng hangin. Wala pa rin dito sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Puntahan naman natin si RH52 Edniel Parosa. Meron pong ongoing na retrieval sa 2 miyembro ng mag-anak na inanod ng lupa't baha sa Antipolo. Balikan nga natin yung retrieval operation na yun. 52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Jerry at Anthony, sinimulan na ng rescue teams itong ikatlong araw ng retrieval operations para takaing mahanap yung 2 doon sa 4 pang miyembro ng mag-anak na kasamang inanod ang malakas na baha at rumaragasang lupa doon sa pananalasa ng bagyong Enteng at hanging habagat dito sa Barangay San Luis, Antipolo City. Pero sa unang pagkakataon, Jared Anthony, nagdala na ng K9 dogs ang retrieval team kasama ng mga representante mula sa Metropolitan Manila Development Authority para maka-assiste sa mabilis na operasyon. Kahapon, nahanap din sa malayong bahagi nitong mahabang sapa ang isang lalaking sinasabing ama nitong mag-anak o na pamilya, habang sa bahagi naman ng Antipolo Hills na unang nakita yung isang babae. Yung bahay nitong itong mag-anak na ito sa aking likuran, Gerard Anthony, sa aking live video, matatagpuan yan dito sa itaas, sa ibabaw ng parang falls na yan. Doon sila nakatira. Pero sa tagal umano ng kanilang paninirahan dito at binabanggit ng mga residente, ngayon lamang sila nakaranas ng ganito katinding pagragasa ng tubig, dahilan para silipin ng umano'y issue ng pagbagsak di umano ng bahagi ng pader ng katabi nilang subdivision dyan sa taas. Dito rin sa aking likuran, yung falls na yan, diyan nakasentro ngayon yung paghanap ng ating rescue teams kasama ng kanilang K9 dogs dahil ang sinasabi ng mga residente, may naaamoy dito, Jared Anthony, mga 1 o 2 araw nang may naaamoy o may umaaling asaw na amoy. Kaya ito yung subject ng patuloy na paghanap ng ating mga biktima. Sa ngayon, nandito yung mga tauhan na rin ng barangay para i-supervise yung paghanap at inaantabayaran natin kung magiging positive yung kanilang tip at tinutumbok na impormasyon na mayroon nga possible na mahanap dito sa ilalim ng mga batuhan at mga lupa dito pa rin sa Barangay San Luis. Live pa rin mula rito sa lungsod ng Antipolo, ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, nanindigan si Vice President Sara Duterte na walang mali sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Ayon sa ikalawang Pangulo, walang misuse ng anumang pondo pero merong walang humpay na pag-atake ng Makabayan Romualdez Marcos Alliance para lang matakpan ang umano'y mga tunay na problema ng bansa.
Buwelta ni VP Sara sa mga bumabatikos, dapat magtrabaho muna bago sila mamulitika. Now narito'y sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na impeachable ang ginawa ni VP Sara na hindi pagsunod sa patakaran na kaakibat ng 2022 budget sa 73 million pesos confidential funds. Umabot na sa 16 na milyong pisong halaga ng ayuda ang naipamahagi ng pamahalaan sa mahigit 300 katao na apektado ng severe tropical storm Enteng. Sa FB post ng Presidential Communications Office, sinasabing galing ang pondo sa DSWD na naipamahagi sa halos 304,000 na katao, higit 80,000 pamilya sa 8 rehiyon na hinambalos ng malakas na ulan at hangin dala ng bagyong Enteng. Ito sa harap ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga LGU na bilisan ang pamimigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad. At dahil pa rin sa patuloy na mga pagulan, hinahatak ng bagyong Enteng ang habagat, nananatiling suspindido ang pasok sa eskwela sa mga lugar sa Metro Manila maliban sa Makati. Kanselado rin ang klase sa ibang mga lalawigan sa bansa, all levels, public and private schools. Sa Pangasinan, Bataan, Pampanga, sa San Pedro Laguna, Capas Tarlac, Singal, Ilocos Sur, Luna, La Union, Talavera, Licab, Nueva Ecija, La Trinidad, Benguet, Baguio City, Subic at Olongapo sa Zambales. At marami pa hong lugar na patuloy na inuulan sa ngayon. Nasa 30,000 mangingisda na sa Cavite ang apektado ng pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon sa grupong pamalakaya, nagpalala sa epekto ng bagyo ang naging seabed quarrying at mga proyekto sa Manila Bay simula noong 2021. Samantala, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng na huling namataan sa layong 265 km sa kanluran hilagang kanluran ng Lawag City sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagyang lumakas ang bagyo habang papalayo sa bansa patungo sa direksyong west-northwest. Bunsod nito, inalis na ang babala ng bagyo at wala ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, asahan pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, Metro Manila, Western Visayas, Negros Island at Northern Samar. Bunsod naman ang umiiral na southwest monsoon o habagat. Susunod! Dito po! Uy, may showbiz balita tayo ha. Sino itong politiko na mas siniseryoso daw ang isang sexy actress kaysa sa kanyang girlfriend na isa ring actress? Aba! Sino kaya ere? Yan, na di ba bang mga balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:49. Majero. Napapansin mo ba na ang daming branches ng BDO ngayon? Parang kahit saan ka magpunta may BDO. Tumpak kumbachero, sa dami ng branches nila, ay biruin mo, nasa 1,700 plus kasama na yung BDO Network Bank. Sigurado ako may malapit na BDO branch kahit saan ka magpunta. At hindi lang yon, mahigit 5,500 pa ang ATM nila nationwide. Karami Ang galing niyan ha. Ibig sabihin, madaling makahanap ng financial solution na suwak sa pangangailangan mo. Kung gusto mong mag-open ng account, mag-loan o kumuha ng credit o debit card, nandyan na agad ang BDO para tumulong. Oo nga, from cash accounts to junior savers, pati na personal, housing at auto loans, lahat ng financial needs mo may solusyon sa BDO. Kaya kung may kailangan ka, punta lang sa pinakamalapit na branch. Ayun, talaga namang very accessible ang BDO. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay. Tulad ng bubong. Ay, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Ay, Architect Arnaldo Ray Matias, magandang morning. Magandang morning din kay Kuyang Obet Imperio. Kuya Obet Imperio,
Kumusta naman ang bigote natin dyan? Uy, komportabling biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches na infotainment na merong Apple CarPlay at Android Auto. Oba, taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Meron din po itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong trunk. Lalo na kung marami kayong daladalang mga gamit na ikakarga sa inyong sasakyan. Yan yung hindi mo na kailangang hawakan para buksan. Di na. Yung iganon mo lang yung paa mo sa baba. Tama. Bubukas na. Ang galing Bukod pa rin, ipinagmamalaki po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trips. Kaya talaga naman panalo ka sa sasakyan ito kung gusto nyo pong i-test drive. Aba, puntahan na ang pinakamalapit na Cherry Auto dealership ng Matikman. Ayan. Ang Cherry Tiggo 7 Pro. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po ring bisitahin ang Cherry Auto Philippines website www.cherryauto.ph. Kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, good morning pala kay Chief Justice Alexander Hesmundo, kay gayon din kay Kuyang Justice Ricky Rosario. Kuya Justice, magandang morning. May estradong may pasok daw ngayon sa husgado, ha? Meron. May pasok na, ha? Baka kayo ay judiciary. Sa judiciary. Ay, hindi, mukhang lahat naman sa gobyerno ngayon may pasok na. May pasok Eskwela na. lang ang wala. Si Executive Secretary Lucas Bersamin may pasok daw. May pasok daw. Kuya Adrian, kumusta naman dyan? Mahirap naman talaga yung laging walang pasok, lalo na ang mga opisina ng gobyerno. Saka kumbatsero, pagka nasunod-sunod ka na walang pasok, tatamarin ka na sa pangatlo eh. Oo nga. Tapos hindi ka rin naman wala ka rin mapuntahan. Diyan ka lang, iikot-ikot ka sa bahay. Para kang pusang manganganak. Sabi ni Colonel Freddy Ergo, sana mabigyan din ng pansin, linisin at laliman pa ang mga ilog. Bigyan din ng pansin uli ang mga baradong imbornal para daluin ng tubig. Barado kasi ang imbornal sa mga barangay. Sana magbaha ng budget ang gobyerno sa local and national para dito. Sabi niya gano'n eh. Actually, may utang pala sa atin si Senator Sherwin Gatchalian, ha? Yung pinangako niya sa atin na gagawa siya ng resolution nga pala. Para ma-recover ang mga waterways na pinagtayuan na ng building ng kung sino-sino dyan, o kaya naman ay hindi man kinubabawan, sigidang-sigida na, kumbatsero. Oo nga, isa yan sa dahilan kung bakit bumabagal ang pagdaloy ng tubig baha. Kaya minsan tumatagal ang tubig baha dahil sa mga nabarahang mga waterways na yan. Tama, sabi ni Kuya Rolly Romero. Tama, sabi ni RD Lori Malaluan. Sige nga po. Gawin po natin yan. Bawiin natin yan. At by the way, bago lang tayo matapos, binabati lang po natin ang Indonesian authorities. Sa bilis ng aksyon. Bilis ng aksyon, bilis nilang manghuli ng hinahanap, ano? Pagka talaga gusto, may paraan. Meron, Pag ayaw, may dahilan. May dahilan. Kaya yung ginawa nila, parang somehow nakatulong po sa atin, pero parang lalo lang na magnify yung sabihin nating negligence, incompetence, inefficiency ng otoridad dito sa Pilipinas. Tulad din naman ng paggamit ng budget. Minsan sa atin din, sa ating mga bahay, may kilala nga ako natanong ng asawa, ba't ngayon ka lang? Ba't ngayon ka lang? Ba't pa tanong ka ng tanong? Sabi naman, siyempre, nagtatrabaho ako Galing ako sa trabaho. Alas 5 ang out nyo Mag-alas 12 na ng hating gabi. Ang traffic! Yun. Traffic. Tanong ka pa ng tanong, alam mo naman ang napaka-traffic. Nagalit siya pa. Nagagalit. Sabi, ang traffic? Nasa kabilang kanto lang ang trabaho mo. Ganun ho ang nakikita natin dito, parang ganung sitwasyon dito ho sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President Confidential Funds
confidential funds ng Department of Education at ito ngayon 12.3 billion pesos na ipinasosoli po ng Commission on Audit dahil daw po sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Kung ako man ang masisita ng ganyan, ba't tanong kayo ng tanong? Siyempre, magagalit-galitan ka na. Magagalit-galitan na rin ako. Magiging defensive ka kapag ganyan ang mga magiging tanong na sa'yo. Kapag ka po hindi naghanap ang mamamayan, pag hindi po naghanap ang especially itong COA. Pag hindi nila ginawa ang kanilang trabaho, mabuti pang alisin na rin yung COA na yan. Ngayong ginagawa ng COA ang trabaho nila, ba't tanong ka ng tanong? Patawag ng mga duses tekong na yan. Ang bihirang pati siya. Ay, nako, maging manatili tayong vigilant, maging manatili tayong mapagbantay, lalo na po sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend!